yung milyon ay hindi nila nakikita. Pero yung milyon nakikita nila because ayaw nilang panalunin si Duterte, ang mga Duterte. Dahil lulupigin ang tawag nito, uusigin ang mga NPA. Hindi ang problema natin sa bansa. Hindi nakakaya ng armed forces. Bakit? Kulang sa kalaman, sa intelligence, kasi tinatago ang intelligence fund. Kaya hindi natin nakaka-counter ang kilos ng NPA. Bawal ang politika dito eh. United People's Initiative ito eh. Pero sige na nga lang. Pwede na lang. Kanina. Nangyita ka. Ha? Hindi politika? Neutral. Hindi. Ha? Neutral. Bakit? Politika rin yan eh. Maganda lang pamigyan natin kasi idol ko ito. Idol ng bayan. Neutral. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo ang hilig sa taong bayan. Ma'am Cathy Binay, isang Binag, sorry. Binag, sorry mo ma. Cathy Binag! Ganda niya oh. Magandang gabi po sa inyong lahat. Jen, nice to meet you in person. Ang tsatsaga niyo, ang sisipag niyo, lahat ng tao dito. Talaga naman, para sa bayan! Ngayon po, sa mga panahon na ngayon, hindi ho importante kung anong kulay ng ating politika. Dahil ang importante is kung ano ang karapatan nating ipaglaban ang tama. Tama! Ngayon po, sa mga hindi nakakaalam, may kamag-anak po ako na Armed Forces. Si General Rocky Binag, AFP, piloto. So, then my other relative is General Cesar Botor Binag from PNP. Retired na, pastor. So, as usual, we're all human. We have may mga kanya-kanya tayong choices sa buhay. Ako, ang pinili ko ay lumaban para sa atin. At like you, hindi ako bayaran. At yung puso lang natin is, alam mo yun, ang daming mahihirap. Sabi ko nga, I was doing my live this morning. Hindi ko ma-imagine yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino ang mahal ng bilihin ngayon. Tapos may mga tao dyan na kung ang walang ginagawa, kundi, alam mo yun, mamuhay ng marangya, nagsusugal, ang taxes, lahat kayo, nagtatrabaho, naghihirap sa kalsada, ang mga kapulisan, hindi masyado, ang mga military, hindi compensated ng maayos. Nakatrabaho ko po sila nung pandemic, nakita ko po kung gaano sila nagsakripisyo, kung gaano ang mga kapulisan at mga military na nagsakripisyo nung pandemic. Kahit nagtatanggal sila ng mask, kahit mahawa na sila, they don't care. Kasi gusto lang nang tulungan tayo bilang, yung loyalty talaga nila is para sa mga Pilipino. Umiiyak ako araw-araw halos umiiyak ako. Kasi I don't know how to please them, I don't know how to tell them what to do. Parang gusto ko silang tulungan. Nung mga panahon ng pandemic, hindi enough yung may pera ka lang. Then I asked them, ano pong maitutulong ko sa inyo? Ang sagot lang nila sa akin, ma'am, bigyan nyo lang po ng isang sakong bigas sa isang buwan ang pamilya namin. Naiiyak ako, naiiyak ako every time na nakwento ko. So just imagine, iba talaga ang kasundaluhan natin. Yung pagmamahal nila sa bayang iba, hindi katulad ng mga iba na ilang opisyal sa gobyerno ng ganid sa salapi at sa power at saka sa kapangyarihang pag-aabuso. Kaya wag ho kayong magsasawang ipaglaban nyo kung anong tama at wag ho kayong bibitiw sa Panginoon kasi sa Kanya walang imposible. Yes! Manatili po tayong maniwala na may pag-asa pa ang ating bayan. Kasi tayo ang nagluklok sa mga politician na yan, tayo din po ang may kakayahang magtanggal sa pamamagitan ng ating ginagawa. We need to realize, hindi natin kailangan manakit, but rather, we need to demand accountability. And yun, karapatan natin yun. Kasi hindi pwedeng ganito, matutulog
matutulog tayo mamayang gabi tapos wala lang sa kanila. They don't care. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan managot sila sa mga kamaliang ginawa nila. Hindi pwede na maghuhugas ang kamay. Hindi pwedeng ganun. Di ba sabi nga, oh yes, bawal ang magnanakaw. Second to that, sabi nga, di ba, si BBM siyang chief, siyang pinaka-head ng state natin. So, dapat alam niya yung nangyayari sa Pilipinas. And hindi dapat tanggalin niya yung dapat niyang tanggalin. Kung hindi niya kayang tanggalin, siya mismo dapat umalis. Kung may ginagawa siya. So, manatili po kayong manawagan, manatili po kayong maging matibay sa inyong paninindigan. Ginagawa niyo po to hindi po para sa ating pangsariling hangarin, but rather sa future ng mga anak natin. I have 5 kids. 4 ang babae kong anak, lahat dalaga na. And you know, it's not even for them because adults na sila eh. Kasi 29 na yung eldest ko. So, imagine, apo ko na. Kung ano man to, sabi ko nga, diba, handa na ako kung saan ako pupunta. Diyos na ang bahala sa akin. Basta, alam niya, Lord, ikaw na bahala sa amin. Thank you, everybody. And congratulations sa mga retired general. Saludo po ako sa inyo, sir. Oo. Sana naging binata ako, ano. Pero, palipas na rin tayo eh. Kaya nga tinataya ko ng buhay ko eh. Palipas ng buhay natin eh. Sige, picture muna. Picture.